Ano? Ipinakita ng Diyos kay Juan ang mga mangyayari sa hinaharap. And we are so close to this days, season, time. Tayo ay malapit na sa mga panahong ito. That's why I encourage everyone that you need to be prepared. 'Di ba 'yun ang natin ng ating pastor, yung kanyang senior? Be prepared. Maghanda ka. Why? Kasi may paparating. Alam niyo po, nakakalungkot ang mga taga Cebu. Ha? Hindi po ako nagkukumpara, hindi po ako nag-aano, pero I remember during that time for the last administration, yung dadaan yung bagyong Ompong ba yun? Ompong. 3 days before the typhoon came, nakahanda na yung kanilang mga relief goods, nakahanda na yung kanilang mga rescue, nakahanda na yung kanilang mga ano, at nung dumating yung bagyo, hindi mo kayang pigilan yun eh. Okay, may damage. Pero bakit na less yung mga mga namatay? Kasi 3 days pa lang pina-evacuate na yung mga tao. Tapos supply na sila ng relief goods. Kasi yung iba kaya ayaw mag-evacuate, walang makain sa walang makain ay doon, meron kaagad. At ang pagkain nila noon, naalala ko kung makikita nyo dati, DSWD yung kahon na ganun, kumpleto, lahat. Ano? So, dito sa Cebu, walang nag-warning na, oy, mag-evacuate na kayo. Tapos, ano nangyari? They are not prepared. So, that's why 140 something ang namatay. At ang lahat ng bahay ay wasak, sira. Ano po? So, now, if you know that there is calamities coming, you need to prepare. 'Di ba? Pag may typhoon, you need to prepare. Anong una mong i-prepare pagka may bagyo? Kayo po ba'y nakaranas na ng bagyo? O mga taga Forbes kayo, hindi kayo nakakaranas ng bagyo. 'Di ba? First, you need to prepare food. At least 3 days, may pagkain ka. Ano po? Sa amin po sa Laguna, hindi po masyadong ano yan eh. Kasi yung kakilala ko nga, sabi nila, bantay kayo ng bantay sa bagyo. Basta ako, bangus ang binabantayan ko. Kasi sa amin po sa Laguna, basta't nagkabagyo, baha ang bangus. Kasi yung mga fish cage doon sa amin sa Laguna de Bay, yung mga bangus doon, nag-overflow. No, talagang marami baha. So, you need to prepare a food, you need to prepare a lights, at least kandila o flashlight, di ba? And now, you need to prepare a communication. Water, no? Kaya mag-iipon ka ng tubig. No? Kasi baka maging time bomb yung mga mo. Ni wala kang panghugas ng puwit mo. kaya mag-iipon mo ng tubig. So, ganun ka mag-prepare. How about to preparing your life to the other life? Are you prepared? Are you prepared to face the Lord? Huh? Or are you prepared for this tribulation if happens na ikaw ay maiwan? Are you prepared? Kaya maganda'y pag-aralan natin, I am not giving you the spirit of fear. Hindi ako nagbibigay ng hindi ko kayo tinatakot. Kung hindi, pina-i-excite ko kayo. Bakit? Kasi pag naganap ito, hindi ka madadamay dito as long as natapat ka kay Kristo. Pero kailangan mong malaman to in case 0.0000001% na ikay maiwan, alam mo pa rin ang gagawin mo. Amen po ba? After the rapture, and after
there is a four horsemen in Book of Revelation. Ang ibinigay po ng Panginoon dito, the four horsemen, it's not necessarily a horseman, but this horseman is a symbol of what happened on earth during that time. Ang apat na mangangabayo ay simbolo na kung ano ang mangyayari sa lupa pagkatapos nakuhanin ang mga mananampalatayang kagaya nyo. Amen? So pag-aralan po natin, the four horsemen in Revelation chapter 6, verse 1 and 8. But there is also a seal. Pag binasa niyo po yan, medyo maguguluhan kayo sa Revelation kung walang mag-i-interpret at walang mag-i-explain. Kasi hindi mo maintindihan what is the seal. There are 7 seal that explain what happened in the time of tribulation. May mga 4 na tatak o selyo na bubuksan na kung saan ay magpapaliwanag kung ano ang mga mangyayari pagdating ng araw ng kapighatian. Amen po? Yan. First, in Revelation 6, 1 and 4. Ano po? Yan sila po yung 4 horsemen na tinatawag. Ano po? So, 4 horsemen means, the first horseman is a white horseman. Ano po? Itong puting kabayong ito, na may hawak na pana, siya po ay nagsisimbolo ng he is the Antichrist. Who is the Antichrist? The Antichrist o ang Antikristo, pagkatapos ng rapture, siya po ay magkakaroon po kasi, pagkatapos po ng rapture kasi, magkakaroon po ng chaos, gulong-gulo ang mundo. Why? Because the Christian ay kinuha na ng Diyos. Ano? So, it means there is a total chaos in this earth. Why? Sometimes, baka yung pilot ng airplane ay Christian. So, kinuha ng Diyos. Ano mangyayari? Babaksak yung aeroplano. Yung mga nagdadrive sa inyo, o halimbawa, mamaya pag uwi natin, biglang nag-rapture, no? O di lahat yung mga sasakyan natin, bangga-banggaan yan. Ano? So, total devastated. Halimbawa, yung mga nagkokontrol ng mga power supply, yung mga lahat yan, lahat ng Kristiyano, saan man siya naroroon, kahit siya natutulog, biglang mawawala. Kaya lahat ng ino-operate ng mga taong ito, ng mga mananampalataya, biglang mawawala ng operator. Hindi po ba? So, pag nawala ng operator, it means magmamalfunction yung halimbawa si Sister Rosel, nagluluto, tapos biglang nag-rapture, nawala. Sa palagay niyo, ano mangyayari sa niluluto niya? Malusunog. Ano mangyayari? Sunog ang bahay. Kaya maraming bahay ang masusunog that time. Why? Kasi maraming misis na nagmamahal kay Lord, kagaya ng mga misis dito. Parang ayaw niyo yatang maniwala, no? Hindi po ba? Hindi lang yung mga nagdadrive, yung mga nagluluto, yung mga namamlansya, namamlansya ka, di naiwan. Kaya, ingat na ingat kang plancha, yung favorite kong damit to. Tapos biglang nag-rapture, iiwanan mo rin naman yun eh. Hindi ba? Ano mangyayari doon? Sunog. Yung mga nagbe-bake sa puputok ang mga oven ng mga yun, mawawala lahat. So that's why there become a total devastation. Ano? So, ngayon, after that, habang nagkakagulo, kasi mawawala ng bantay yung mga grocery. Halimbawa, yung mga nanakawin. Halimbawa, yung mga tindahan ng alahas, yung mga pawn shop, papasukin ng mga tao yun, nanakawin. So, magkakaroon ng total chaos. Ngayon, dadating ang isang tao. That's what you call the Antichrist, na siya ang magiging tagapamayapa ng mundo. Siya ang magpapatigil ng lahat ng kaguluhan sa mundo.
Ha? The tribulation ay tatagal ng 7 years. Alam po natin yan. 7 years, in 3.5 years, the world become peace. Not totally peace, kasi may patayan pa rin dyan, may ano, pero papayapa, kasi magkakaroon po ng lahat, ang Antichrist na ito, magpapatupad siya ng one world government, one world religion, one world currency. But, yung lahat ng one word na yon, there is may kapalit yon. The exchange of all these services, help, ay mark. You need to put a mark of the beast, which is, yun po ay itatatak sa noo or itatatak sa iyong kanang kamay. The mark of the beast symbolizing 666. Yun po yung mark of the beast. Itatatak yung sa noo mo, not totally 666, sometimes barcode o basta o kaya microchips. Ilalagay yun sa kamay mo o sa ulo mo, that every time you need a services, like halimbawa, manganganak ka, kailangan mo ng ospital. May sakit ka, kailangan mo ng ospital. Pagpasok mo sa ospital, i-scanin lang yung kamay mo o i-scanin lang yung ulo mo, pwede ka na magpagamot. Okay? But if you don't have a mark, kung ayaw mong magpatatak, hindi ka makaka-receive ng anumang services ng one world government. Hindi ka pwedeng bumili kasi pagbili mo, yun din ang gagamitin mo. Para ngayon lang, di ba, itinatap mo na lang ang card mo? Hindi po ba? Tapos, o kaya nasa cellphone mo, gagano pa nga, malayo pa nga yung cellphone mo. Tutut nata, di ba? Malayo pa yung cellphone mo dun sa machine na nag-aano na. Di ba? So, ganun din ang mangyayari during that time of tribulation because the microchips put it in your head and put it on your hands. So, hindi ka makakabili ng kahit na pag wala kang tatak. But, the worst thing, pag ikay may tatak, hindi ka na makakapasok sa kaharian ng langit. At sa mga panahong ito, magiging mahirap ang kaligtasan. Kasi, ang kaligtasan sa mga panahong ito ay may kabayaran. Ang kabayaran sa kaligtasan mo during that time is your own life. Pag hindi ka kasi nagpatatak, papatayin ka. Pupugutan ka ng ulo, babariling ka. Ganun ang mangyayari sa'yo. Kaya, yung mga duwag, magpapatatak na lang. Hindi po ba? At hahanapin ka ng mga pulis, sundalo, ng government, because one world government, saan ka pumunta pag ikay walang tatak? Hahanapin ka. Kaya hindi ka pwede magtago. Kung tayo'y dito sa Canada, where can you hide here? Summer, pwede kang magtago. Pupunta ako doon sa Jasper. Maraming bundok doon. Magtatago ako doon. Okay, magtago ka sa Jasper. Hahanapin ka ng mga pulis. Paano kung winter? Pagtago mo sa loob ng kuweba, may bear doon, may mga nag-hibernate na doon. Pagkain na lumalapit sa amin, sabihin ng bear. Hindi ba? So how can you hide if you are here in Canada during that time, in winter time, if you hide in the cave, there is bear inside the cave. May bear doon, kakainin ka. So, kung ikaw na may tatak, kahit saan ka pumunta,
monitor ka nila. No? At ang tatak na ibibigay sa iyo, hindi mo kayang tanggalin. Kasi based sa mga studies, yung microchips na maliit na yon, there is a small amount of liquid inside. Pag tinanggal mo yon, sasabog yung liquid, lason yun, patay ka rin. Ano po? Eh, ang sabi ng Bible, pag tinanggap mo ang tatak, wala ka ng, hindi ka na makakabilang sa sangkalangitan. Kaya, kahit tanggalin mo yon, wala na kasi nagpatata ka na. Amen? So, the first horseman, the white horseman, is the Antichrist. Let us read the Revelation 6:2. I look up and saw a white horse standing there. Its rider carried a bow, and a crown was placed on his head. He rode out to win many battles and gain the victory. Ano? Then I saw in heaven open, and the white horse was standing there. A rider was named Faithful and Truth, for the judges fairly and wage a righteous war. Mamaya pa yun. So, ibig sabihin, mayroon siyang hawak, yung horseman may hawak na pana. It means, yung pana na yon symbolizing a war. Kaya itong Antichrist na ito, siya may kontrol ng mundo. Yung mga bansa na hindi magpapasakop sa kanyang pamumuno, didigmain nila. No? Gegirahin nila. So, didigmain nila yung mga bansa na hindi nagpapasakop. Amen po ba? So, there is crown, kaya siya ay magkakaroon ng corona, at siya ay mananalo sa mga digmaan. His eyes were like flames of fire, and on his head were many crowns, and name was written on him that no one understood except himself. No? Okay. He wore a robe deep in blood, and his title was the Word of God. So mamaya yan, ating pong balikan niya, no? Parang pababalik-balik ako, no? So magkakaroon ng corona kasi siya ang tatanghaling hari, meron din siyang corona. At, ito pa po, hindi ko naisama sa slide, Ang Antichrist na ito ay uupo sa third temple. What is the third temple? Ano yung unang templo sa Jerusalem? Ano yung unang templo? That's the temple of, sino nagpatayo? Si Solomon. Kaya hindi na itayo ni David. Si David na nag-prepare ng lahat ng gamit kasi kaya hindi na itayo ni David ang temple kasi siya ay manggigera, sundalo. Ang kanyang kamay ay maraming bahid ng dugo. So that's why David is not qualified to build the temple. That's why his son Solomon is the one who built the temple. After noon, na-devastated yung temple at nagkaroon uli ng pangalawang temple. At sa pangalawang temple ay giniba uli. At ang mga natira na lang ngayon ay mga debris at mga yung wailing wall doon. Now, so, itatayo uli ang third temple. Yung third temple, itatayo uli sa Jerusalem. Kaya ito ang bantayan natin, mga kapatid. And right now, in our present time, meron na pong blueprint yan. May blueprint na yung third temple na yan. So, kailangang matayo ang third temple because the third temple is become a castle or a temple of the Antichrist. Doon siya uupo for 7 years. Amen? So, magkakaroon ng mga gera, magkakaroon ng mga digmaan all over the world. Ayan, magkakaroon ng mga gera at talagang magiging mahirap ang pangyayari. Tingnan po natin, sinabi din po ito sa Daniel 7:21. As I watched this, horn was waging war against gods
holy people and was defeating them. So, bakit magkakagera? Kasi nga yung mga hindi magpapasakop, didigmain nila at hahanapin nila ang mga Kristiyanong naiwan. Kasi yung mga Kristiyanong naiwan, all the Christians left behind, alam mo itong katuroang to, hindi ka magpapatatak. Ba't yung papatatak? Kasi pag ikay nagpatatak, automatically, you are in hell. But, kasi, kaya hindi ka magpapatatak kasi alam mo na pag natatakan ka, impyerno ka. Ngayon, hahanapin ka nila. Kahit saan kang magtago, hahanapin ka nila. At pag ikay natagpuan nila, parurusahan ka nila. Ito, torture ka nila. Pipilitin kang paaminin kung nasaan ang iba mong mga kasama. Ano? So, hindi ka mamamatay ng immediately. Sometimes, killing me softly. No? Yung mga nangangain ng pinikpikan, sino po nakangain ng pinikpikan dito? Ha? Ha? Yung mga, magsisi na kayo. Ano? Kasi, imagine niyo yung manok, ayaw niyong patay ng bigla, pinipit-pit. Pinupuk-puk-puk-puk nyo pa ng pat-pat. Alam niyo yung manok, buhay. Na? Ito po sa norte, maraming papaluin, biruin mo, ito torture mo, no? Pati ba ng manok, sinali nyo sa fraternity, no? Pipik-pikin mo gano'n, papaluin, no? In times of tribulation, pag ikaw ay nahuli, pipilitin kang paaminin, where are the others? Bubunutan ka ng kuko, bubuhusan ka ng pahihigain ka sa yelo, ano? Lahat ng torture gagawin sa'yo, aminin mo lang kung nasaan ang mga kasama mo. Kaya nga ngayon pa lamang na ang kaligtasan ay maluwag pa at libre pa, maging faithful ka na kay Lord. Sabihin mo sa neighbor mo, tell to your neighbor, be faithful to God. No? Huwag mo nang pahalagahang masyado ang buhay mo sa mundong ito. Gusto ko kasing yumaman, gusto ko magkamansyon, gusto ko magkaroon ako ng Rolls Royce na may payong. Ha? Huwag na. Why? Because our life here, given to us by God, is short. Ano? Ang buhay natin dito sa lupa na ibinigay ng Diyos ay maiksi lamang. Kaya ka binigyan ng Diyos ng buhay para ikaw ay maglingkod sa Kanya. Amen? Hindi ko sinabing huwag ka magtrabaho, hindi ko sinabing mag-resign ka, pero balansehin mo ang buhay mo. Dapat may time ka kay Lord. Amen? Ano ba sinasabi sa Matthew 6:33? Seek first the kingdom of God. No? Kasi kaya tayo trabaho ng trabaho, kaya tayo ipon ng ipon, kasi natatakot tayong maghirap. Tandaan mo to, ang Diyos mo ay mayaman. He is a Jehovah Jireh. Pwede palakpakan natin si Lord? Sige, palakpakan natin si Lord. Mayaman ang Diyos mo. Kahit na wala tang pera ang bulsa mo, kayang paramihin ni Lord yan. Amen. Di po ba? Ha? Kaya nga, alam nyo, pag naranasan mo talaga ang pagkilos ng Panginoon sa buhay mo, grabe, talagang mamahalin mo siya. So, the first horseman is a white horseman representing Antichrist. Gagawin niya ang lahat sa mundo para maging mapayapa for 3.5 years lang yan, ha? Kasi yung last 3.5 years, he become worse. Ano? Magiging malupit siya. Magiging mamamatay tao na siya. Magiging lahat na nang gagawin niya. Kasi bakit? 3.5 years na lang ang nalalabi sa kanya dahil siya ay ikukulong na ng Diyos. Ha? Kasama ng dragon. By the way, pag nabasa mo yung dragon sa Revelation, this is not a real dragon na parang yung inano mo na may buntot. Hindi, the dragon means is Satan. Ano? Symbolizing Satan. Si Satan yun. Kaya sabi diyan, at ang bulaang propeta at ang Antikristo at ang dragon ay ihuhulog sa
Dagat-dagatang apoy, ibig sabihin si Satan, that Antichrist, at yung mga false prophet. Kasi during that time, itong Antichrist na ito, he can do a miracle also. Ha? Makakagawa din ito ng miracle. No? Sa mga panahong yan, makakapagpagaling din ng mga may sakit yan. Makakagawa din yan. Pero, tandaan nyo, ang mga Kristiyano, nadoon na sa langit. Ano? Kaya huwag kang maniniwala na ito ay Diyos. Kasi i-claim niya na siya ang God. Hindi siya ang God. Siya nga ay anti-Christ. Kaya nga tawag sa kay Antikristo. Siya ay against kay Kristo. Now, there is a second horseman. The horseman, the red horseman. Ano ang red horseman? Symbolizing, red horseman is, the red horseman is a war. Gera. Posible bang magkaroon ng gera? Di ba may mga gera na? Russia and Ukraine. Ha? Israel and Palestine. Ano pa? May mga maliliit pang gera. Oh, India and Cambodia, naglalaban po. Thailand and Cambodia, naglalaban. So, during that time, ang sabi doon, basahin po natin yung, Revelation 6, chapter 6, verse 4. Then another horse appeared, a red one. Its rider was given a mighty sword and the authority to take peace from the earth, and there was war and slaughter. Sa panahong ito, mga kapatid, pinanonood namin ni Dave yung gera ng Ukraine at Russia. Ha? Wala ka na pag ikay sundalo, hindi ka na makapagtago. Ano? You know, there is a small drone, mga small drone, maliliit na drone, nagtatago ka halimbawa sa bahay, napasok yung drone doon sa bahay, tapos doon bigla sasabog. Ha? Tapos may thermal sensor sila. Kung saan may mainit na doon napunta, may tao doon, o kay hayop ang doon pupunta. Tapos may kasunod siyang drone na isa pa, na kung sakaling may camera yon, pag sabog niya, pag hindi namatay yung tao, nagalaw pa, siya rin sasabog din. Kaya walang makakaligtas. Mga kapatid, hindi pwedeng magaling ka kahit gano'n ka pakagaling sa airsoft pagdating mo doon. Ha? Huwag mo sabihin gumagapang ka sa airsoft. Kagaya ni Kuya Ruel. Ha? Pagdating mo doon. ay Kuya, hindi na tayo makakatakbo, kaya huwag na tayong aabutin noon. No? Makakagaya ka ni Brother Orlan at saka ni Brother Jameson, Ang haba ng ginagapang. Ay pag sundan ka na, sabi ng drone, sige, gapang pa. Gapang pa. Pagtigil mo, boom! Sabog ka. Ganun ang gera. So talagang wala nang tataguan ng tao. Tapos yung mga missile, di ba? Yung mga ballistic missile, wala. Talagang slaughter, sabi, ano ba yung slaughter? Pag sinabi mong slaughter, ano yan? Tinadtad. Kinatay. No, para kang nadali ni Brother Benji. Para kang kambing na inislaughter. Kaya wala nang ligtas. Kaya mga kapatid, isipin nyo ang mangyayari sa mga taong maiiwan. Kaya kung meron pa kayong mga mahal sa buhay na hindi pa kumikilala kay Kristo, huwag kayong tumigil na ipanalangin at share nyo ang kaligtasan. Sapagkat ito, praise God, that God allows us to teach these things happen. Salamat sa Diyos dahil binigay sa atin ng Diyos na ang mga bagay na ito na nasa Book of Revelation ay pinaunawa sa atin upang ating maituro at upang tayo makapaghanda. Kasi hindi lahat ng church nagtuturo ng ganito. Hindi po ba? Anong gagawin mo kung hindi mo alam? Ha? Di ba panoodin niyo yung Left Behind na movie? Hindi nila alam
kung sino-sino sinisisi nila dahil hindi nila alam. Ngayon, alam mo na, ang gagawin mo na lang ay i-maintain ang iyong relationship kay Lord. Maintain mo na lang. Dahil alam mo na eh. Amen po ba? Nawala po yung control ko. Okay. Sinabi din niya sa Daniel 7:8, no? Pares lang din yon. As I was looking at the horns, suddenly another small horn appeared among them. 3 of the first horn were torn out by the roots to make room for it. This little horn had eyes like human eyes, and a mouth that was boasting arrogantly. So, yung Daniel po ay nasa Old Testament. Pero ipinakita na sa kay Daniel, nung una ang mangyayari sa hinaharap. Ano po? Na merong isang, yung po kasing horn na sinasabi dito, para mas maunawaan natin, no? Ito yung beast, ito yung mailiit na horn, may mata, may ilong, no? Yan yung nagdadala ng war, nagdadala ng digmaan, pumapatay. So, pagdating sa New Testament, kay John, ipinakita uli ng Lord. Sinabi uli, kinonfirm. At tayo ngayon, in our present time, nakikita natin that there is war. At ang mga bansa, they are busy to become strong and have a powerful armies. No? Yun ang pinaghahandaan ng mga bansa natin. Na ang mga bansa ay kailangan ay malakas ang kanilang military para kung dumating ang gera, malakas sila. No? Kagaya ng ating Chief of Staff. Sabi niya, ang ating pong sandatahang lakas ng Pilipinas ay world class. Pero 2 eroplanong helicopter ang bumaksak. Kasi yung helicopter pala na yon, 1971 pa. Panahon, kasing tanda ko. Paano ka lalaban doon? Kita mo yung tapos ang hinahamon mong kalaban ni China. Yung mga China pagkaladaming helicopter. Hindi tayo pwedeng lumaban sa China, mga Pilipino. Wag nga tayong gamitan ng armas ng mga yun. Sabihin lang ni Xi Jinping na lahat ng Chinese umihi papuntang Pilipinas. Lubog tayo. 1 billion ang tao doon. Umihi lang ng sabay-sabay yung mga yun, lunod tayo. Hindi ba? Tapos lalabanan natin, sasabihin pa nung ating na world class ang ating. Yes, matatapang ang sundalo natin. No doubt doon, matatapang. Pero how about our equipment? 1971 helicopter? Hindi ba? Kaya, mga kapatid, walang ginawa ang mga bansa kundi magpalakas. Kaya nga tinitira ng Israel ang Iran because the Iran, nagmamanufacture sila ng nuclear. Kaya bago pa manufacture yung nuclear ng Iran, tinitira na ng Israel at tinulungan na ng US para masira. Kasi pagka nakagawa sila noon, delikado. No? Kaya gera. Hindi pa yan, Hindi mo ko muna, nasa Canada naman ako Peace and loving country ang Canada. Sino may sabi sa iyo? Allies din tayo. Yung lahat ng allies, pag nagdigmaan yan, damay-damay yan. Hindi po ba? Tapos yung Canada, inaano niya ang Israel. Gusto niyang kumampi sa Palestine. Hindi po ba? Kaya, kahit nasa ang lugar ka, hindi ka safe. The safest place in this planet Earth, if you are in the presence of God. Doon ka lang safe pag nasa presensya ka ng Panginoon. Amen? Sabi pa diyan, ayun na nga yun. Ayun. So, next. Kanina, ano yung first horseman? White. Represent Antichrist. The second one, red horse. Kayo naman, pambihira. Ayan naman. Parang pagka-red horse, napapatingala. Limutin nyo na yung mga nakaraan nyo. Pambihira naman.
Ay sabi nga, nung panahon ko, alam niyo, nung panahon ko, nung kabataan ko, yan inintroduce yan eh. Yung Red Horse. Oo, kasi naglabas ang San Miguel ng Carlsberg, di ba? Tinapatan ng Red Horse, sipang kabayo daw. Sipang kabayo nga naman. No? Talaga naman. So, the Red Horse means war. Next, the Black Horseman. The Black Horseman, wearing a black, at meron, ano mapapansin mo sa kanya? May hawak siyang timbangan. Basahin po natin. The Black Horseman means famine. Kagutom. Pag nagkagera, wag na nga lang gera eh. Yun na nga lang mga taga Cebu, yun na lang nalindol, na bagyo, gutom. Hindi po ba? Ako po, naka-experience po ako ng victim ng calamity na talagang gutom. Nung pong, hindi ko alam kung early 2000, yung pong Infanta Quezon, na devastated din niya ng bagyo. Ano po? Ang kanila naman, kaya naman sila na devastated kasi yung bumaha ang bayan, binaha yung bayan, may mga kasamang troso, laging. Kasi ang ano doon, illegal logging. So yung mga troso na dala, talagang yung mga bahay parang binarbecue ng mga troso. Tusok yung bahay nang may trosong lumusot sa bintana, diretso sa pinto, ganun. Tapos talagang totally devastated. Ano po? Kami po ay nagdala ng relief goods doon. Nasa kalsada pa lang po kami. No? Sinasalubong na kami ng napakaraming tao at hinahaltak na yung mga relief goods namin, yung mga sako. Bigyan nyo kami yan, bigyan nyo kami yan. Wala pong mayaman, walang mahirap during that time. Bakit? Lahat gutom. Ano po? Talagang hindi kami makaalis. Hindi na po kami. Kasi supposed to be, meron pa kaming pupuntahan kasi ang amin pong inabot noon ay Body of Christ. Yung pong mga churches sa Infanta na nasira, doon po namin ipamimigay yung aming mga relief goods. Hindi po kami nakarating. Bakit? Bukana pa lang po ng Infanta. Hinarang na kami ng mga tao. Hindi na kami makausod kasi ang mga tao ay nakaharang sa truck. Alangan namang sagasaan mo yung mga yon. So kaya, doon makita talaga ang gutom. Ano po? Sa Africa, ang daming nagugutom. So, the Black Horseman represent famine, gutom. Basahin po natin, Revelation chapter 6, verse 5. When the Lamb broke the third seal, yung mga seal kanina, sinasabi kong ganan, binuksan yung ikatlong seal, I heard the third living being say, Come. I looked up and saw a black horse, and its rider was holding a pair of scales. So, yung timbangan, in his hand. And I heard a voice from among the four living beings say, a loaf of wheat bread or 3 loaves of barley will cost a day's pay, and don't waste the olive oil and wine. So talagang maghihirap magkakaroon ng kagutom. Ang makakakain lang nun ay yung may mga pera. Eh paano kung naggegera? Tatakbo ka, aalis ka, may isipan mo pa ba magdala ng pera? Eh wala ka nang iisipin doon kundi ang kaligtasan mo. Ano mga kapatid? Hindi ka nga namatay sa gera, namatay ka naman sa gutom. Ha? Symbolizing the Black Horseman, symbolizing famine, gutom. Ha? Gutom. Kaya mga kapatid, huwag na nating pabayaan ang ating pananampalataya para hindi natin maranasan ang mga bagay na ito. Amen? Eh yun nga lang, magutom ng 2 minuto, mainit ng ulo mo eh. Hindi po ba? Sino dito mainit ang ulo pag nagugutom? Oh, tingnan mo. Aminan tayo, ako medyo mainit ng ulo ko pag gutom. Pagdating mo, ba't walang sinaing? Naku naman. Diba? Kaya, mga kapatid, kung yung 2 minuto, hindi mo kayang pagtiyagaan, ito, wala ka nang makain. Kaya, maintain your salvation.
Work for your salvation. Lagi mong hanapin kung saan pinag-uusapan at kung saan nagkakaroon ng pag-aaral sa salita ng Diyos para ikay matuto. Huwag kang maging tamad sa pagsimba. Huwag kang maging tamad sa pag-attend, pagdalo ng mga gawain sapagkat doon ka matututo. At mga kapatid, kaunting panahon na lamang ang ating titiisin. Pagdating natin sa langit, wala nang Bible study. Bakit walang Bible study? Kaharap mo na, yung Bible, kaharap mo na. Si Jesus. Pagdating sa langit, wala nang prayer meeting. Bakit? Kasama mo na yung pagpe-prayan mo. Alam nga namang, Lord, saglit lang po, magpe-pray po muna ako ha. Baka batukan ka nila. Di ba na, dito na ako? Di ba? Hindi, wala na. Alam nyo kung ano lang matitira? Ang matitira lang pagdating natin sa langit is praise and worship. Kaya pagdating sa praise and worship, galingan mo na. Pag naiinip ka sa praise and worship, tagal naman magpakanta naman. Napakaluma naman ang mga pakanta niyan. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Panahon pa ng 80s yan eh. Wala bang bago-bago? Wala bang mga planet shakers? Turning up these songs. Wala. Kahit anong ipakanta niyan, kahit pang ipakanta niyan ay ang baywang mo'y kumekembot, praise and worship pa rin yun. Hindi po ba? Kasi tayo kasi, kahit tayo, marami mga Kristiyano, kahit mga Kristiyano, gusto modern pa rin eh. Ano? Di po ba? Alam niyo po ako, pagka minsan, natutuwa ako, naririnig ko yung mga yung mga lumang awitin. No? Meron pong isang lumang awitin na ito ang mensahe. Ano? Hinahanap ko sa YouTube, wala na. Wala. Ang title po noon ay Kisap Mata. Sabi po, ganito ha. Pagbigyan niyo ako. Mensahe lang po ang inyong titingnan ha. Mensahe. Mensahe lang po titingnan niyo kasi mahalaga to eh. Ihilingin ko nga si Brother Orlan na kapain niya ito eh. Brother, kapain mo to ha. Ganito po ang title po is Twinkle of an Eye. The title of the song is Twinkle of an Eye. Kisap mata. Hindi po kay Bamboo ha, baka naman. Alam ko yan, pastor. Alam ko yan, pastor. Tapos pinakanta ko dito. Kay Bamboo yun eh, hindi yun. Alam ko, akala nyo ha, hindi ako 90s ha, 90s ako. No? Sabi ganito ang message, hindi alam ang oras ng ika'y magising at ang buong paligid ay iyong napansin. Mayroong nagsisigawan, may nagiiyakan, mga mahal nila sa buhay, di na matagpuan, bakit ka kinabahan? Nang malaman mong nag-iisa ka na, mayroong mga digmaan at kapighatian na di pa naranasan kailanman. May mga laban kay Kristo, ililigaw lahat ng tao, sila ang maghahari at didinigin ang buong mundo. Si Jesus ay darating na sa huling tunog ng trumpeta at tayo'y kukunin niya sa isang kisap mata. O, di ba yun yung message? Di ba? Yung message lang, kahit yung boses, wag na. No? Di ba? Yun ang message. Kukunin tayo ni Kristo sa isang kisap mata. Meron digmaan, meron kagutom. At yan ang kagutom, ano? So, yan. Antichrist, war, famine, and the last, the pale green horseman.
Anong hawak ng Pilgrim Horseman? Anong hawak? Kalawit nito. Oh, kalawit ni kamatayan, ano? So, the Pilgrim Horseman means death. Talagang maraming mamamatay sa panahon na yan. Kasi dyan, dadating ang time na hindi mo na pwedeng pagkatiwalaan ang ibang tao. Why? Kasi ang ibang tao, pwede kanilang patayin sa pamamagitan lang ng kanilang pangangailangan. No? Kasi, halimbawa, wala kang tatak, nakita ka. Halimbawa, si Jackie, nakita ko, walang tatak si Jackie. Halimbawa lang, ako may tatak. Pag to'y tinuro ko, bibigyan ako ng pagkain ng mga O di ituturo ko to. O so anong gagawin sa kanya? Papatayin siya. Dahil wala siyang tatak. So, kaya napakahirap during that time. Papatayin ka talaga. Tingnan po natin. When the lamb broke the fourth seal, ayan yung fourth seal na. I heard the fourth living being say, "Come." I looked up and saw a horse whose color was pale green. Its rider was named Death. And his companion was the grave. Imagine mo, sumusunod yung libingan sa kanya. Oh, di ba? So, these two were given authority, binigyan to ng kapamahalaan over 1/4 of the earth to kill with the sword and famine and the disease and wild animals. Mga kapatid, saan ka patatakbo? Una ay sickness. Alam nyo, yung nangyaring COVID sa atin, actually testing lang yun Ilan ang namatay sa COVID? COVID pa lang yun. Sickness, next, famine. Gutom. Alam nyo, mabuti nung tayo ay nung nagkaroon ng COVID, mabuti na dito tayo sa Canada. Alam nyo sa Pilipinas, magkano ang ayuda sa Pilipinas? Diba? Kung tumagal pa yon, diba maraming mamamatay at maraming namatay dahil wala silang makain. Ano pa? War. Gera. Puro kamatayan na naman. Halimbawa, nasa evacuation center kayo, tapos dinara pa ng bomba yun. Patay, sabog. Wala. Ano pa? Wild animals. During that time, pag binasa niyo po ang Revelation, na Book of Revelation, maraming lalabas na mga hayop na kakagatin ang mga tao. At nanasahan mong mamatay, pero hindi ka mamamatay. Sa sobrang sakit, hindi ka mamamatay. Ano po? Kaya napakahirap, mga kapatid, na tayo'y maiwan. Talagang hindi natin kakayanin. Ngayon pa lamang, pag minsan hindi na natin kayanin, inuubo na lang tayo ng konti, hindi na tayo makaalis ng bahay. Inuubo ako. Call and sick. Hi, may sakit ako. I'm sick, sorry. Diba? Pagdating yan, wala kang tatawagan call and sick. Mamamatay ka talaga sa sakit mo. Ano pa? Sumusunod sa kanya ay grave. Libingan. Talagang marami, millions of millions ang mamamatay, mga kapatid. Why? Because after this, in the 7 years, the second coming of the Lord Jesus Christ ang mangyayari. But remember this, the second coming of the Lord Jesus Christ is for the Jews. No? Kaya ang mga Jews, nai-spare, hindi ko sinabing lahat, pero sila nai-spare sila. Yung mga Gentiles na kagaya natin, awa na lang at habag na lang ng Diyos pag nakasurvive ka. Kaya talagang mahirap. So, the 4 horsemen in Revelation, ay na nga yun. But, yan yung sinasabi kanina. Ano po? So, kaya mga kapatid, muli, maging seryoso po tayo. Maging seryoso po tayo sa buhay natin ng pagiging mananampalataya. Alam ko,
ako rin, may mga pangarap pa rin ako sa buhay na gusto ko matupad. Pero hindi na 100% nakapokus ako doon. Alam niyo po, ako'y nanalangin. Itong taong to, I prayed to God, Lord, alam mo yung puso ko, simula nung isurrender ko sa iyo ang buhay ko, na ako'y maglilingkod sa iyo. Gusto ko talaga maglingkod sa iyo, Lord. Nanalangin ako sa Panginoon that I want to be a full-time in the ministry. Mag-full-time na ako sa ministry. Ano po? Kung titingnan ko, paano ako magpo-full-time sa ministry, na marami pa rin naman kaming pangangailangan. Yes, my God can supply all my needs. Yes, He is Jehovah Jireh. Hindi po ba? But I pray, God, give me a chance. Kasi, ang puso ko po talaga nasa misyon eh. Unti-unting tinutugon ni Lord yung mga panalangin ko. Yung panalangin ko, Lord, ang dalangin ko po, magkaroon po ako ng successor. Hindi man sa mga anak ko, sa mga taong inaalagaan ko. Ano po? Whether you like it or not, tinugunan Lord, may successor na po ako. Amen po ba? At may mga magiging successor pa. Alam ko, pararamihin pa ni Lord. Ngayon, yung panalangin ko, na gusto ko mag full time sa church, gusto ko mag full time sa ministry. Yung pong mission team natin, lagi nilang sinasabi sa akin pag nagme-meeting kami, alam mo, ikaw ang kulang dito eh. Ikaw ang kulang dito. Kailangan namin yung mga kagaya mo dito. Kasi tayo po as a church, ginawa tayo ni Lord na iba-iba para mapunan yung kabuuan. Ano? Hindi naman ibig sabihin mag full time ako, iiwanan ko ang church. Hindi ko po iiwanan ng church, no? Pero may mga bagay pang gustong ipagawa ang Lord sa akin na nararamdaman ko. Na hindi ko magawa dahil nga mayroon akong trabaho at kailangan ko magtrabaho dahil para sa pamilya ko. Now, Lord, tulungan mo po ako, Panginoon, na magkaroon ako ng passive income na kung saan ay susupport ito kahit hindi ako magtrabaho ng regular job, pero makakasupport ito sa aking pangangailangan financially kasi nasa lupa pa ako. And then, may kumatok na opportunity. Biglang nag-share sa amin, ano po, to make a story short, merong investment na dumating. Alam niyo po yan, ano yung iba, yung sinasabi ko po ay patungkol po dun sa Arabica Coffee. Ano po? Na tayo, as our church, ang mission team ay bumili ng a piece of land in Mindanao, 1 hectare, more or less 1 hectare, at tinamnan po yun ng kape, Arabica Coffee. Ngayon po, almost done na yung coffee na yun na pananim. Alam niyo po, yung Arabica Coffee, hindi ako masyadong ma-search eh, pero may mga nag-search sa mga kapatid natin. Ang na-search ko lang, that the coffee, the second in-demand drinks in the world, second to water is coffee. Mas mataas pa ang kanyang level sa soft drinks o kaya sa alcohol drinks. Ano po? So it means ang demand ng coffee ay napakalaki sa buong mundo. The Arabica coffee, hindi po siya nabubuhay kung saan-saan. There is a particular places na siya ay mag-grow at mag-bear fruit. And praise God, yung lupa natin sa Mindanao ay perfect
to grow the Arabica coffee. Brazil, Colombia, Puerto Rico, ano pa nga pa yung isa? Yan yung mga lugar na kung saan sila yung producer ng Arabica coffee. The Arabica coffee is not like a Robusta coffee. The Robusta coffee is an ordinary coffee. Yung mga nabibili mo, Nescafe, mga ganyan. The Arabica coffee is special to. Ito yung mga sineserve sa hotel, sa Starbucks, yan yung mga And per kilo of Arabica coffee right now, there in Mindanao, doon po sa lupa natin doon kasi may mga kapatid na po tayong naunang magtanim doon. Ngayon, ang bilihan po ngayon, kabebenta lang ng ating kapatid, 700 per kilo pesos. 1 tree of Arabica coffee can produce 20 kilos a year. Year yun, isang kape. 20 kilos a year. Huwag na po natin sabihin 700. 300 na lang. Mga magaling sa math. 300 times 20. 6 million. Isang taon. Mabubuhay ka na siguro noon, ano? Isang kape lang yun. Ang itinanim po ng mission team, 2,000 coffee trees. Gaano kalaki yun? Kaya sabi nga, yung pangitain nga, darating ang panahon that the mission team is the one who give the money to the church. Hindi kagaya ngayon na ang church ang nagbibigay ng pera sa misyon kasi mahal ng Lord ang misyon. Kailangan lumawak, marami pa po tayong dapat gawin. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa iba pang mga bansa. Kaya paano gagawin nyo ng mga misyonary kung walang pera? Kaya si Lord mismo nagpadala ng pera. Ngayon, in return, nakita ko po yon, opportunity na yon. Then, one of our pastor there, Pastor, meron akong lupa dito. Sabi niya, meron akong more than half hectares dito, Pastor. Lugi na po ako lagi sa broccoli, carrots, sa mga gulay. Pastor, gusto ko itong taniman ng kape. Kaya lang, wala akong pantanim. May lupa ako. Sabi niya, Pastor, panalangin natin na magkaroon ng investor dito na magtatanim ng kape para makatulong pa rin tayo sa church. Yun pa rin ang goal niya, makatulong sa church at makatulong sa mga kapatiran natin doon na walang trabaho. Ano po? So, ipinag-pray ko po na ipinag-pray yun. Sabi ko, Lord, wala rin po kasi akong hawak na pera to invest. Pero gumawa ang Panginoon, hindi po kami nangutang, napunan po, hindi pa doon 100% napuno yung investment, pero napunan po. Kaya sabi ko, Lord, eto na yung pinagpe-pray ko, na darating ang panahon na pwede na akong mag-quit sa trabaho ko, mag full-time sa ministry, dahil meron ng income na papasok. Ano po? Kaya si Lord, manalangin ka lang. Magtapat ka lang sa Panginoon at ang Panginoon ang gagawa ng mga bagay. I-align ni Lord ang lahat ng iyong pangangailangan para lamang magamit ka ng Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Kaya yun po, next week, magsisimula na kaming magtanim. Yung amin na po ang itatanim. Kasi tinatapos na lang nila ngayong week na to, matatapos na po sila dun sa 2,000 seedlings na itinatanim nila. At ngayon po, yung amin pong naipatanim, ano po, ay mahigit 1,000 din po yun na puno. Kaya mga kapatid, tumayo po tayong lahat.
seryosohin po natin ang bagay na ating narinig. Kung ang ating iniisip ay kulang tayo, hindi ka pagkukulangin ng Diyos, magtiwala ka lang sa Kanya. Iaalay ng God ang lahat ng bagay basta't nakita niya ang motibo ng puso mo. Ang kailangan lang, the only thing that you need is to first is to decide. Lord, I want to serve you but I do not know where can I start. And God, ang Diyos, ang gagawa ng pasimula. Because He is the Alpha and He is the Omega. Siya ang simula at siya ang wakas. Kaya kapatid, let be serious and focus sa ating Panginoon. Amen? Let us pray. Sa oras na ito, nakikinig ang Diyos sa iyo. Ang banal na Espiritu ay nasa iyong tabi. Ngayon kung meron kang gustong sabihin sa Kanya, sabihin mo sa Kanya. Sabihin mo, Lord, narito ako. Handa ako maglingkod sa iyo, Panginoon. Sige, kausapin mo si Lord. Hallelujah, Jesus. Ama, nakikita mo po ang iyong bayan sa lugar na ito. Ama, tulungan mo po sa aming mga narinig na iyong mga salita, na hindi kami matakot sa mga salita mo, kung hindi sa halip ay maging driving force ito para ma-share pa namin ang gospel sa maraming tao, lalo na sa mga mahal namin sa buhay, dahil ayaw namin silang maiwan, ayaw namin silang dumanas ng ganitong klaseng kahirapan pagdating ng panahon na ikaw ay bumalik. Kung hindi, Panginoon, ang nais namin ay makasama ka namin, makasama namin sila sa muli mong pagbabalik, Panginoon. O Diyos na makapangyarihan, bigyan mo po kami ng tapang, bigyan mo po kami, Panginoon, ng lakas ng loob, na maibahagi namin kung anong merong kaligtasan tinanggap kami, ay maibahagi namin sa iba, habang ang mundong ito ay maluwag pa, habang ang mundong ito ay hindi pa nagkakaroon ng persecution o kaya ay pagbabawal. Hindi kagaya doon sa mga ibang bansa, sa Greece, sa Laos, sa China, sa kung ibang bansa na bawal mag-share ng gospel. Habang ngayon pa na libre pang mag-share ng gospel, Panginoon, ay makapag-share na kami upang hindi na maranasan ng mga mahal namin sa buhay ang ganitong uring kahirapan na darating. Panginoon, salamat po. Kami mananatiling matatag at matibay sa pananampalataya. Hindi po kami bibitaw, sapagkat Lord, ikaw ang nangako, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Kaya Ama, sa umagang ito, hindi lamang namin narinig ang mensaheng ito, babaunin namin ito sa puso namin, bubulay-bulayin namin ito, Panginoon, araw at gabi sa aming puso at isipan, upang mas lalo naming maunawaan ang kahalagahan ng aming kaligtasan. Ito po, Panginoon, ang aming samot dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen and amen and amen. God bless po. Amen. Amen. Lord, I pray, you see the heart of my sister, Panginoon. Nakikita mo po ang puso niya.
Alam ko po, Panginoon, binigyan mo siya ng heart ng pagiging mapagbigay. Ama, pagpalain mo po ang kamay, lahat ng hahawakan ng kamay ng kapatid kong ito. Sa mga pasyente na kanyang hinahawakan, lagyan mo po ng kagalingan kung sila may sakit. Lagyan mo po ng comfort, Panginoon. And Lord, I pray na gamitin mo po ang kapatid kong ito mightily, O God. Salamat po sa buhay niya na patuloy na napagagamit sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo po siya, Panginoon, and every desires of her heart, O God, ay katagpuin mo, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po. Dako naman po tayo sa ating tithes and offering. Yan. Yung mga hindi pa po nakahanda, nandun po yung envelope natin. And if wala naman po tayong cash, paki-flash na lang po yung ating Interact. Yan po. Ang sabi po kanina is nadinig po natin, God is our provider. Di ba po? So, alam naman po natin lahat na ang ating Diyos ang nagpo-provide at nagbibigay sa ating lahat. Pero pag nagbibigay po tayo, ay pinaghahawakan pa rin po ba natin that God is our provider? Or itatago na lang po natin yung kaunting nasa atin, thinking na itago ko na lang to kasi kailangan ko to survive. Di ba po yung story po ni Elijah and yung widow na humihingi po si Elijah sa kanya ng tubig at ng makakain. Pero sabi niya po nung una is, ayun na lang po yung kakainin nila. And yun, pag niluto po yun na yung last meal nila and mamamatay na sila nung anak niya. Pero nung nadinig niya yung sinabi ni Elijah sa kanya, anong ginawa niya, di ba? She did what Elijah said to him. And pinaniwalaan niya at pinanghawakan niya yung sinasabi at yung pangako ng kanya. Although, pwede naman niyang hindi na niya yung paniwalaan, pero by faith, hinawakan niya yung salita ng Diyos sa kanya. And sabi po sa Hebrews 11 verse 4, it was by faith that Abel brought a more acceptable offering to God than Cain did. Abel offering gave evidence that he was a righteous man, and God showed his approval of his gift. Although Abel is long dead, he still speak to us by his example of faith. Diba po? We all give, we all have the freedom to give. So, pwede tayong magbigay kung anong gusto natin, oras man to, pera, or yung mga talents natin. Pero, let us give by faith and not based on our resources, but based on God's resources. Di ba po? Dahil sa Kanya naman po nang galing ang lahat. Sige po, tayong lahat po ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, O God. Lord, pinupuri ka namin at sinasamba, O God. Pinapasalamatan, Lord God, sa lahat ng biyaya, sa lahat ng salita, sa pagpapaalala niyo po sa amin ng inyong mga salita, O God. And Lord, binibigay po namin sa inyo ang aming tithes and offering ng buong puso, buong isip, at buong kaluluwa, O God. And may you accept this offering, O Lord Jesus. And Lord, lahat ng offering na ito ay magamit lamang po, Lord God, sa ikalalago at ikalalago pa ng inyong mga gawain, O Lord Jesus. And Lord, bless all the people na nagbigay, ganun din po, Lord Jesus. I-bless nyo rin po lalo ang mga hindi pa nakapagbibigay, Lord God. Sa inyo po namin tinataas ang papurit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po'y umawit na sing unto the Lord. Sing unto the Lord. Hello. Sing unto the Lord. Yung atin pong ginawa dati, dito po muna, lahat po muna to. Okay? Yeah, you can give. Hello. Hello. Sing unto Ayan, the sige Lord, po, lahat of the po yung magbibigay. earth. Sing Ikot po unto the doon. Lord a new song. Sing unto the Lord of Okay, the dito po. earth. Sige po, yung dito po. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord of the earth. Sing unto the Lord a new song.
and praise. Ayan, sige po. Maari po muna tayong mupop. Dako naman po tayo sa ating announcement. Ayan, so November announcement. And po, next po. Ayan, so sa ating church services, so meron po tayo church cell group. Ayan, so meron po tayo every Monday po ito, Southwest Cell Group. At 7:30 po to be announced po ito. And sa North Cell Group po, every Wednesday at 7:30 p.m. po. So, to be announced din po ito. So, mag-check na lang din po tayo ng ating GC. Ayan. Sige po. Sunday service po, 10:30 a.m. po, dito po sa ating iglesia. And ang ating pong youth jam is 3 p.m. Ayan. Ayan, so meron pa po ba, ayan, so women's, ayan, so meron po mga, every Friday po, gawain po ito ng mga kababaihan, no? So, every Friday po at 11 p.m. via Zoom. So, inaanyahan po ang bawat kababaihan na makidalo para po sa gawain ng ating Panginoon. And men's is every other Saturday po, 7 a.m. dito po sa ating iglesia. Ayan. So, meron pa po ba? Ayan. So, ang ating pong Christmas decor and general cleaning this coming November 22. Ayan. Pero parang puro hainan po yung gagawin natin. Ayan. Sige po. Next po. Ayan. Annual General Membership Meeting. So, this coming November 23rd. After service po ito. Ayan, so i-mark na po natin ang ating mga calendar para po sa ating annual general. Ayan, so Christmas party. So excited na po ba ang bawat isa sa ating pong Christmas party? Ayan, parang hindi po excited. Siyempre po, maging excited po tayo sa ating mga gawain, no, ng ating Panginoon. So December 7 po, 2025, ang ating Christmas party po, 3 p.m. Ayan. Ayan, announcement lang po regarding po sa Christmas party exchange gift. Kung sino po yung gustong sumali, $50 sa lahat po ng adults. Kung gusto niyo rin po isama yung kids, okay lang din po, $50. Pero compulsory po yun. Kung sino lang po yung gustong sumali, voluntary po, is ano po, dalhin nyo na lang po siya, tapos that day ng Christmas party, magpapalista na lang po tayo. Yun lang. Ayan. Sige po. Christmas Eve service. Ayan. So, December 24, 2025. So, inaanyahan din po ang bawat isa na dumalo din po tayo since marami din po tayong matututunan, no? So, sa mga event na ginagawa ng ating Panginoon sa Iglesia. Sige po, next po. Ayan, worship explosion. So, ayan, 7 p.m. onward. So, ito po yung salubong po sa bagong taon. So, after po, dito po tayo magsasalubong po ng New Year. Ayan, so, ini-invite din po ang bawat family. Ayan po. Meron pa po ba? Ayan, sige po, tayo pong lahat ay tumayo at muli po nating palakpakan ang ating Panginoon sa umagang ito, sa tanghaling ito. Ayan, sige po, tiyatawagan ko po si Pastor Efren para po sa ating benediction. Ayan, sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa natapos naming serbisyo. Salamat po na kami iyong sinamahan, iningatan. At Lord, salamat po sa mga katotohanan at salamat po, Panginoon, sa mga reminder na ibinigay mo po sa amin sa umagang ito. Tunay po, Panginoon, na ito po ay tumatak sa aming pong puso at isipan at ito po ay ma-share namin, Panginoon, sa iba. Hindi pa nakakaalam ng mga mangyayari sa mga susunod na panahon ng aming buhay.
Kaya Lord, lagyan mo po ng kapangyarihan at pahiran mo ng iyong banal na langis ang mga mensaheng ito sa amin pong narinig. Kaya din naman, Panginoon, ay tulungan mo po kami na kami ay mag-akay pa ng mga kaluluwa sa iyo. Pagpalain ka ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. At ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at magkaroon ka ng kapayapaan ngayon at magpakailanman sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen and amen and amen. Sige po. At sa men's, wala ba tayong announcement? Ayan. So, men's, I encourage you na doon po sa ating general cleaning, kung pwede po ay tayo po ay makisama po tayo sa paglilinis. At para po maging maayos sa mga magde-decor. So, yung po may mga talent sa decoration, it's time to shine.